The Lamb upon the throne, for He's glorious and worthy to be praised. Praise God. And unto Him shall we lift our voice and praise the Lamb above. Walang instrumento, kantahin natin. For He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, and unto Him shall we lift our voice and praise the Lamb upon the throne. Minsan pa gusto ng Panginoon, for He is Jesus, you are glorious, Lord, and worthy to be praised. Hallelujah. Upon the throne, and unto Him shall we lift our voice and praise the Lamb upon the throne. The Lamb, Jesus, upon the throne. Purihin natin ang kordero ng Diyos. Hallelujah. Nag-aalis ng lahat ng kasalanan ng sanglibutan. Hallelujah. Purihin ka, kordero ng Diyos. Hallelujah. Panginoong Jesucristo, hallelujah, purihin ka. Purihin ka, hallelujah. Kami dapat ang paparusahan, kami dapat ang mamatay, Panginoon. Pero salamat, kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hallelujah, purihin ka. Purihin ka, purihin ka. To the one who sits upon the throne, purihin ka, purihin ka. Purihin ka. O dakila ka, Amang Banal, mapagpala sa lahat. Sinasamba ka namin sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod sa iyong pangalan. Sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, Panginoon. Hallelujah. Ang pinakamataas sa pangalan ng Jesucristo ay dadakilain ng bawat bibig. Hallelujah. Ng bawat lahi, Panginoong Diyos. At bawat isaw, Panginoon. Purihin ka, Amang Banal. Salamat, Panginoon. Dakila ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng lugar. Dakila ka sa lugar na ito, Panginoon. Dakila ka sa lahat ng oras, Panginoong Diyos.
Makapangyarihan ka magpakailan pa man. Makapangyarihan ka sa lahat ng lugar, Panginoon. Makapangyarihan ka sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Makapangyarihan ka sa lahat ng oras. O purihin ka, walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. May pagbabago ng buhay. Hallelujah. May pagbabago ng nilalang, O Diyos. Hallelujah. Lahat ng naina kay Kristo. Hallelujah. Lahat ay bawang binago na, Panginoong Diyos. Kaya nagharinawang iyong salita. Magharinawang iyong Espiritu, Panginoon. Magharinawang iyong dakilang pangalan. Ang iyong kabanalan at katuwiran ay sumaamin, Panginoong Diyos, kalagitnaan. Lukuban mo kami, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Panginoong Diyos, palayain mo ang bawat isa, Panginoon, upang kaming lahat ay makalapit sa tagapaglikha namin, O Diyos, nag-iisang Panginoon. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral, sapagkat wala kaming magagawa sa aming mga sarili, Panginoon. Ipaunawa mo ang iyong mensahe, ang salita mo, O Diyos. Dalangin namin ang tinig mo na siyang marinig, Panginoon. Hallelujah. Espiritu sa Espiritu ay makipag-ugnay ka, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Let everyone encounter you in this house, Lord God, and let your glory fill this house. Uwi kaming pinagpala, Panginoon, sa tulong mo, Panginoon, sa biyaya mo, according to your will, Lord Jesus, and according to your word. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin na makapagtipon sa iyong dakilang pangalan. Salamat, salamat. Kagalakan namin, Panginoong Diyos, na kami magtipon sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka, sambahin ka, Panginoong Hesus. We claim the victory, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Palakpakan tayo tiyapo, katabsat. Amen. Mabindisyon ang kumatunggal may isa, kakabsat. Awan labas na. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hindi ako masaya, mga kapatid, kapag isa, dalawa, kalahati lang ang pagpalain ng Panginoon. Amen. Dapat tayong lahat, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Shall we say, thank you, Jesus? Ngayon ay unang linggo ng buwan ng Hulyo. At sadyang napakabilis ng panahon, mga kapatid. Kaya kagaya ng mensahe nung nakaraang Sunday ay magseryoso tayo na maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Walang dahilan para lokohin ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Wala akong makitang dahilan. Kaya purihin ang Diyos sa araw na ito, mga kapatid, na gagawin natin yan. Magsiseryoso tayong maglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, magseryoso tayo, ha? Mga kapatid, magseryoso tayo. Wala tayong ibang choice. Hindi magseryoso. Amen. Bakit? Seryoso, mga kapatid, yung pinaglilingkuran natin sa atin. Hindi siya nagbibiro, mga kapatid. Amen. Kaya pakinggan natin ang salita niya sa umagang ito sa Aklat ni Juan. Ito ay pagtuturo ng Panginoong Hesus in the book of John chapter 9. Okay? Punta ka doon sa may Bible, Inang, para mas magandang tingnan. Ayan. Yung walang Bible, maki-share sa Bible, may Bible. Yung may Bible naman, mag-share sa walang Bible. Ayan. Ayan.
Mahalaga na ang ating pinag-aaralan ay alam ninyo na nasa Biblia, mga kapatid. Ang dami kong nakikitang nagdidebate. Pinagtatanggol nila yung relihiyon nila, mga kapatid. Ngayon, sabi nila, nag-post siya ng bersikulo daw. Nag-post siya ng bersikulo, pero yung bersikulo na sinasabi niya ay sulat doon sa kanilang magazine. Yung nakasulat sa magazine, tapos naglagay siya ng ng book ng Biblia, tapos talata. Tapos sabi, wala naman yan. Wala naman yan doon sa sinasabi mong nakalagay, Mateo, nakalagay doon, Mateo. Pero ang nakalagay doon, mayroon silang tungkol sa relihiyon nila. Sabi ng mga nagko-comment doon, hindi naman yan yung laman ng binibigay mong bersikulo. Kaya nga, nakakalungkot pag wala tayong alam sa Biblia, mga kapatid. Kaya dito, ayan, titiyakin natin na ang ating pinag-aaralan ay nakasulat mismo sa Biblia, mga kapatid. Amen. Dahil yan ay ating direksyon at pundasyon. Malalaman mo na ang tao ay naglilingkod sa Diyos kung yan nakalinya sa salita ng Panginoon. Yan, kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Kaya pag may magsasabing tao na kinausap ako ng Panginoon, yan, marami ang ganyan. Ang dami ko nang narinig yan, nakatatlo na. Tatlo ng tao nagsabi, isang bata, tinuruan yun eh. Isang matanda, tinuruan din. Mayroon kasing relihiyon na mahilig gumamit niyan. Na sabihin mo, kinausap ka ng Panginoon. Tapno, dayjay tatang na, dayjay pastor na, kahit agtal na siya, agtal na. Nga mga mabalinda dyan, kunak. Alam mo kung sinong dapat magsalita niyan, kako? Ako dapat ang magsabi niyan sa iyo. Paano mo nasabi na kinausap ka ng Panginoon? Yung buhay niya naman, magulo, mga kapatid. Paano mo masasabi na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kinausap ka ng Panginoon? Simple, mga kapatid. Ayan, lumalakad tayo. Ayan. Sa kanyang mga bilin. Purihin ng Panginoon. Kaya nga, huwag niyong isipin, sa mga baguhan, huwag niyong isipin na ang lahat ng nakikita niyo dito, perfecto, ha? Kaya nga tayo nakikinig, kaya tayo nag-aaral, ay, unti-unti nating ipinapamuhay at inaalam yung mga salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya bigyan natin ng tsansa yung mga katabi natin. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sabihin mo, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sige, sabihin mo, hindi pa tapos sa akin ang Diyos, kamo, mga kapatid. Tapos na ba sa iyo ang Panginoon? Maghanda ka na ng lungon. Hindi pa tapos. Kaya mga kapatid, dahan-dahan tayong nag-aaral. Kinokorek tayo, inaayos tayo dahil kailangan nating marating yung kapuspusan ng pagkatao ng Panginoong Hesukristo. Yun ang pinaka-goal natin. Pag narating mo yun, Brother Joseph, na ikaw ay hindi na tumatanggi sa kalooban ng Diyos, yun yung pinaka-matured ka na. Basta patungkol sa Panginoon, mahalaga sa'yo, patungkol sa gawain, sa salita niya, sa kalooban ng Diyos, pag na-reach mo na yung pagkatao ni Hesukristo, gusto mo na yung gusto ng Diyos, ayaw mo na yung ayaw ng Diyos. Yun yung dapat nating marating. O kaya sabihin mo sa katabi mo, Ilocano na, ano sa naka, ano sa nakade, ano sa naka, hanpay nga nalpas ni Apo Diyos kinya. Okay? Madaydayo ti Apo, kakabsat. Magandang balita yun. Hindi pa tapos ang Panginoon. Ibig sabihin, marami pa siyang gagawin sa buhay natin, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi niyo ako naintindihan. Marami pa siyang magandang gagawin sa buhay natin. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Anusan tayo, titunggal may isa. Adupay, tiaramidan ni Apo Diyos, itibiyag tayo kakabsat. At awan dakes, tiaramidan ni Apo.
amin pagsayatan, na imbag, hallelujah, na urnos kin madaydayaw, hallelujah, na gloryan, madaydayaw, iyapo. God bless you. Buksan natin ang ating pakinig. Habang hinahanda natin ang ating puso at pakinig, mga kapatid, sa aklat ni Juan, in the book of John chapter 9, we will read 2 verses. And this is specifically words from the Lord Jesus Christ. Kaya pakinggan natin ang salita ng Panginoong Hesukristo ngayong July 5, 2026. Ganito po ang pagkakabasa. I must work the works of Him who sent me. Nagsasalita siya bilang tao, mga kapatid. While it is day, sabi niya, I must work the works of Him who sent me while it is day. Because, mga kapatid, the night is coming, sabi niya, when no one can work. So as long as I am in the world, sabi ni Jesus, I am the light of the world. Total, dalawang bersikulo lang gusto ko din basahin sa Ilocano, mga kapatid. Tingnan natin kung paano ang pagkabasa sa Ilocano. Sabi niya, masapol nga aramidan tayo dagiti trabaho tinangibaon kanya. Kabayatan nga aldaw pay laeng. Kulita ka. Masapol nga aramidan tayo dagiti trabaho tinangibaon kanya. Kabayatan nga aldaw pay laeng. Ibig sabihin, may hangganan, mga kapatid. Dahil sabi niya, totoo, umayen tirabii. Ket awan ti makabael nagtrabaho. Kabayatan nga addaak ditoy lubong kunana siyak ti silaw ti lubong. Kay salamat sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ibaba natin mga Biblia, pasalamatan natin ang Diyos. Oh, Jesus, light of the world, shine on us. Give us the spirit of illumination, Lord. Hallelujah. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Pagpalain tayong lahat ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay mayroong pamagat na nagsasabing, do the work. Okay? Do the work. Aramidan tayo. Amen. Di trabaho. Iti may nga bandag, tartrabaho tayo dati raramidan tayo Ang nga mabalin nga awan, malaksid na ito yung bing. Amin na dati raramidan tayo, ngam ko na ni Apo Diyos, masapol. Nagtrabaho tayo. Iso nga, kunana, iti dito yung agsapa, do the work. Aramidan tayo. Di trabaho. Madaydayo ti Apo. God bless you. Madaling kayo tugawin. Purihin ang Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, do the work. Gagawin natin ang layunin ng Panginoon. Ba't tayo binuhay at tinalaga, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoong Hesus dito, mga kapatid,
Yung salitang work the works. Okay? Hindi niya sinabing, do the job. Hindi niya sinabi yun. Okay? Alinawin ko Pag kasi Tagalog yung job at saka work, iisa eh. Pag Ilocano, iisa din. Trabaho, pares, trabaho. Pero pag English, kaya maganda rin minsan yung English dahil napapaghiwalay mo, hindi talaga pareho eh. Hindi sinabi ng Panginoon na do the job. Ang sabi ng Panginoon, work the works. Hindi sinabing do the job. Makinig kayong lahat mga kapatid, dahil job and work, they are not the same. They are somewhat the same at some point, but not totally identical, mga kapatid. May pagkakapareho yung salitang job at work. Pero hindi sila parehong-pareho, mga kapatid. Alam niyo yung pagkakaiba nila? Pareho yung gagawa. Yun, parehong gagawa. Ayan, makinig kayong lahat, Pareho yung gagawa. Alam niyo kung anong pinagkaiba nila? Ang pinagkaiba nila, bakit ginagawa yung gagawin? Yun ang pagkakaiba ng job sa work. Mga kapatid, ang job, mga kapatid, ang ibig sabihin nito, para maintindihan lang natin yung mensahe, ay doing something for wages. Hindi ka naghahanap ng job hiring dahil gusto mo lang magtrabaho. Ang totoo, kaya ka naghahanap ng trabaho, gusto mong kumita ng pera. Ayan. Yung meron silang pagkakapareho, yung work at job, gagawa yan pareho. Parehong gumagawa yan. Pero yung job, mga kapatid, ay ginagawa mo dahil sa sahod. Dahil pag sinabi ng kumpanya, bukas may pasok, walang sahod, wala ka doon bukas, mga kapatid. Dahil pumasok ka doon, magtrabaho para sa pananalapi, mga kapatid. Samantalang ang work, mga kapatid, ito naman ay gawain ng tao kahit walang kabayaran. Yan ang pagkakaiba. Kaya nga, gisingin nawa tayo ng Panginoong Diyos na huwag tayong mabuhay sa job. Hindi tayo nilikha ng Diyos na para ikaw lamang ay magtrabaho lang ng magtrabaho sa bukid o magpaalipin sa mga tao, mga kapatid. Tayo ay nilikha ng Diyos dahil meron tayong gampanin, mga kapatid. Sa madalit sabi, para maunawaan natin yung salitang work, ito ang ibig sabihin niyan, yan ay ang ating purpose. Ayan. Naintindihan niyo ba ako? Paliwanag ko ng konti, May ginagawa ka sa buhay mo na hindi mo gagawin pag walang bayad. At meron ka ring ginagawa sa buhay mo na lagi mong ginagawa kahit alam mo na wala kang tatanggapin na kapalit. So yun ang pagkakaiba ng job sa work, mga kapatid. Kaya sana wag tayong mabuhay sa job. Nagagawa lang tayo kung mayroong kapalit, mga kapatid. Dahil nilikha tayo ng Panginoon na dapat meron tayong gagawin. Sabihin natin lahat, purihin ng Diyos. Dahil kung hindi kanya kailangan gumawa sa isang banda, hindi tayo nakatapak sa sanglibutan ito, mga kapatid. 3 months ka palang pinanganak ka na, Brother Rolly, kung wala kang silbi. Pero ba't tayo nabubuhay? Dahil lang inisip mo, siguro kasi papasok yan, maging engineer. Yan ang nasa isip ng tao. Kaya ako nabubuhay ay maging isang komedyante. Kaya ako nabubuhay ay dahil maging isang engineero. Mga kapatid, hindi mo naunawaan, yan lamang ay part ng buhay. Mayroong pinakalayunin bakit tayo nabubuhay. Shall we say praise the Lord?
May dahilan bakit tayo nabubuhay. Kaya nga, bigyan ko kayo ng halimbawa dito sa binanggit ng Panginoon sa John chapter 10. Mga kapatid, dito sa John chapter 10 verse 11 to 13, sabi ng Panginoon, I am the good shepherd, sabi niya. The good shepherd gives his life for the sheep. Ang mabuting pastor ay binibigay niya, sabi niya. Ako yun, sabi ng Panginoon. Kaya kong ibigay ang buhay ko sa mga tupa. Pero sabi niya, makinig kayong lahat ha, but a hireling, hindi lahat ng nag-aalaga ng tupa ay pastor. May nag-aalaga ng tupa dahil binabayaran sila na mag-alaga ng tupa. Brother Rolly, nandito ka ba? Merong ginagawa niya yung pagpapastor dahil siya ay pastor, at meron yung ginagawa niya yung pagpapastor dahil binabayaran siya para gawin yon. Hindi ako nagsasabi kung sino, ayun ang sabi ng Panginoon. Wala akong binabanggit na pangalan, mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ yun. Dahil sabi, but the hireling is he who is not the shepherd. One who does not own the sheep sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf catches the sheep and scatters them. Ito ang sabi ng Panginoon. The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. Siya daw ay binabayaran. Pag sinabing hireling, a person who serves for hire, especially for pure mercenary motives. Binibigyan ng wages, binibigyan ng bayad, mga kapatid. Kaya dito, hindi po pwede dito na hindi katulad ng ibang simbahan na ang mga membro yung nasusunod. Brother Joseph, ibahin nyo dito ha. Hindi ko naman sinasabing ako ang nasusunod, mga kapatid. Ang Panginoon ang masusunod dito, mga kapatid. Masusunod ang mga miyembro sa kanilang pastor kung yung pastor nila ay bayaran at sinasahuran. Mga kapatid, huwag kayong masyasyak ha. Inang Josephine. Kaya nga sabi ko noon sa babae na yun noon, ang bait-bait niya noon, nung hindi pa siya mangkukulam, sabi ko, lahat ng pastor natin mahalin ninyo. Sabi ko, bakit? Kasi wala kaming sahod. May mga simbahan, may sahod yung pastor nila. Buwan-buwan, meron pang bigas, meron pang sasakyan. Magtuturo na lang. Pero walang pakialam kung anong mangyari sa miyembro. Kung magsigarilyo, kung magbisyo, kung atakihin ng kaaway. Basta ang trabaho niya lang, magtuturo, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, kaya tinan nyo yung nangyari sa kanila, nagpapaniwala. Porkit may lisensya, porkit may posisyon, pinaniwalaan nila. Ngayon, kumusta? Natutulungan ba yung buhay nila? Napabayaan sila. Dahil ang tamang mabuting pastor, sabi ng Panginoon, kaya niyang ibigay ang buhay niya, mga kapatid. Hindi yung pag may gulo, lalong palalain ang gulo, at kung malala na, iiwanan na sila. Mga kapatid, ito kung ano-anong gulo na yung nangyari, nandito pa rin, mga kapatid. Bakit? Hindi dahil sa akin, may mabuting pastor, mga kapatid, na nag-alay ng buhay. Purihin ka, Panginoon sa Kristo. So see, ayan. Merong work, merong job, mga kapatid.
Pero makinig kayong lahat, mga kapatid. Our job, mga kapatid, hallelujah, our main work is a life with a purpose. Yan ang pinakatrabaho natin. Gawin ang paglilingkod sa Diyos. Huwag kayo mabibigla. Kahit walang bayad. Ngayon, pumasok na tayo sa panahon, mga kapatid, nasaksihan ko yan. Na lahat may bayad. Nasaksihan ko yan. Dati, kaya nga, hindi na ako babalik talaga sa dati. Ayoko na. Youth official ako noon. May gawain noon. Youth official ako. Hindi naman natin yon kasama, grupo. Yung mga nagtutugtog doon, yung mga nagigitara doon, yung mga kumakanta doon. Mga kapatid. Pagdating nung gabi, may yung tindahan, di ba? May mga tindahan noon. Mga seminar natin noon. 3 araw. Sabi nung tindahan, no, ayan, no, meron silang minirinda dito kagabi, i-charge daw sa inyo. Mga kapatid, kailangan lang lahat ng trabaho may sobre. Mga kapatid, yung mga may gumagawa-gawa, may sahod, mga kapatid. Tayo, gumagawa tayo, kung meron, salamat. Binabalik ko nga pag malaki noon, mga kapatid. Oo, nasubukan ko. Oh. Yan, mapanood nila. Hindi ako nagsisinungaling. Nangaral ako, Inang Josephine. Oh, Inang Josephine. Oh, nakalayo na, Inang abayan mo man, Sister Priscilla. Abayan. Sumalagay nga daddak, tapno ka mayat ina na umabay ka kanya na, tugaw kanta. Yan, okay ka lang? Lord na ako, mga kapatid. Ginawa mo na akong Panginoon. Binigyan ako ng malaking offering. Noon pa yun. Ang laki. Mga kapatid. Anong taon yun? Basta medyo mura pang mga bilihin noon. Binigyan ako ng 15,000. Sabi ko, di ba sila nagkamali ka ako? Nagulat, nagkamali yata sila. Sabi ko, di ba kayo nagkamali ka ako? Sabi ko, Pastor, ayan, mapanood na ng membro niya ito. Sabi ko, di naman na natin sila kasama Sabi ko, Pastor, ibalik ko. Huwag mo na lang sabihin sa kanila, yung iba. Hindi ko kaya, ganito ako. Dahil ako, mga kapatid, mangangaral ako kahit walang bayad. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba? Kahit may sakit ako, kahit may nararamdaman ako, nangangaral dahil hindi ko ito job, mga kapatid. Ito ay aking gampanin sa Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. May mga gagawin tayo sa labas. Ayan. Nasa sahudan nila kayo dyan. Pero pagdating sa disenyo sa iyo ng Panginoon, hindi laging may kapalit. Dahil kaya kanya nga binuhay at ginawa para gawin mo yung gusto niyang gawin mo. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. We don't serve God for wages, mga kapatid. Hindi niyo ko narinig, sabi ko, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon dahil may sahod, mga kapatid. Naglilingkod tayo sa Panginoon dahil binuhay tayo ng Diyos. At pangalawa, napakabuti ng Panginoon, nakarapat-dapat maglingkuran.
Hello, nandyan ba kayo mga kapatid? Gusto ko ulit-ulitin. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon dahil may sahod. Sa totoo lang, Panginoon, we enjoy serving you, Lord. Gustong-gusto naming umawi. Gustong-gusto naming tumugtog. Gustong-gusto naming gumawa, Panginoon, na yung naiintindihan na namin ang plano mo sa aming mga buhay. Amen. Hindi bawal tumanggap ng job, mga kapatid. Ang hirap kasing Tagalogin, pareho trabaho. Pag work, trabaho pa rin. Kaya gagamitin ko na lang yung job para alam ninyo. Mga kapatid, ang buhay natin ay yan, okay yan, magtrabaho kayo. Okay? Maliban na lang, pag tinatawag talaga kayo ng Panginoon na maging lingkod niya, mga kapatid, bigyan niyo siya ng daan, subukin niyo ang Panginoon. Bubuhayin kayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sa Ebanghelyo kayo ay mabubuhay. Ngunit kung ikaw naman ay hindi talaga tinawag na maging kagaya naming mga pastor, mga kapatid, mga ngaral, pwede kayong magtanggap ng job. Yan, massage, no? Sister Mary Rose. O, Sister Ashley na lang. Mamaya, sa likod, gusto niya yan. Pwede yan. Massage. Pwede yan. Trabaho, mga kapatid. Pwede. Pero hindi pwede, habang buhay, yun naman nilang iniikutan ng buhay mo. Pastor, hindi mo na ako makatin. Bakit? Meron akong job. Bakit? Kailan ba natigil yung job mo? Baka mali. Dapat kausapin mo yung job mo. Job, marami na akong job sa'yo. Mag-work naman ako sa Panginoon. Mga kapatid. Kaya dito, binubuksan talaga yung unawa natin ng Panginoon. Nalilinlangin kayo ng kaaway. Mamaya sa huli, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, lilinlangin tayo ng kaaway. Na iikot yung buhay. May mga pamilyang ganyan Alam niyo yung mga mayayaman? Ang dami nilang business. Pangalawa, sa mayaman, pansinin niyo ito, wala sila masyadong anak. Isa, dalawa lang. Kaya hindi kayo mayaman? Bakit? 3 kasi ang anak natin Pero yung mayayaman, pansinin ninyo, wala. Isa, dalawa. Gusto nyo maging mayaman? Mga binata at dalaga. Alam na ninyo kung paano. Bakit? Paano nila maharap? Kaya naman kayo, walang trabaho, lagi nyong nahaharap. Mga kapatid. Pag nasa kusina, makita mo siya, ang ganda niya. Pagpasok mo sa kwarto, makita mo na naman, wala na kayong gagawin, mga kapatid. Ibang work na yun, mga kapatid. Ang isim-isim ni brother ko, mag-asawa sa ni brother Joseph Naday tayo, tiyapo, biglang lumungkot Baka naisip niya, mag-aaway din sila. Mag-aaway talaga, kasama yan sa pag-aasawa, mga kapatid. Sila, wala na silang, magkikita na lang sila, good night. Paggising ng isa, nakaalis na yung isa. Nandito ako, may flight ako, may meeting kami sa Thailand. Sige, mamaya, ando doon naman ako sa pag-uwi, mga kapatid, agpururok dyan may isan, natutulog na lang, mga kapatid, dahil parehong pagod. Kaya sila yumayaman ng yumayaman dahil ang panahon nila doon. Pag-gigis, naku, kailangan kong pumunta doon. Marami akong mga manibagong mga customers, gano'n, may kakausapin akong tao. Kaya, yumayaman talaga sila. Pero hindi tayo binuhay ng Diyos para doon. Mga kapatid. Sabi ko, hindi bawal yan. Magkaroon ka ng job. Pagtrabaho kasi, work pa rin Ay kahit marami. Basta kaya mong i-manage yung sarili mo na hindi mo aalisin sa isip mo yung dahilan kung bakit ka nabubuhay. Meron ganyan sa Biblia, mga kapatid. Nagpayaman siya ng nagpayaman. Ayan, hinan ninyo, mga kapatid.
Hanggang sa namroblema siya, wala na siyang lalagyan ng kayamanan niya, sabi ng Biblia sa Luke chapter 12. Kaya sabi niya, ganitong gagawin ko, gigibahin ko yung aking kamalig, gagawa ko ng mas malaki, iipunin ko doon ang aking mga ani. Dahil mayaman na mayaman siya, mga kapatid. Ang sabi niya sa kanyang sarili, oh, kaluluwa ko, sabi niya, magsaya ka, uminom ka, kumain ka, mabuhay ka ng masaya ng maraming taon, sabi niya. Yun ang akala nating buhay, pag mayaman na ako, yan ang tunay na buhay. Pag meron na ako yan, yan ang tunay na buhay. Anong sabi ng Panginoon? Mga kapatid, nakita niya yung kayamanan niya, pero nang sabi ng Panginoon, maag ka kung nanatilo ka, no? Mangmang ka, sabi ng Panginoon. Kukunin ko na yung kaluluwa mo mamayang gabi. Sabi ng Panginoon, kukunin ko na yung kaluluwa mo mamayang gabi. Saan mapunta lahat yan? Anong mukhang iharap ng tao na yon? Nang ginawa niya sa buhay niya ay puro magpayaman lang ng magpayaman, magtrabaho ng magtrabaho. Hindi Panginoon ang kanilang amo, mga kapatid. Sila'y nagpaalipin sa tao. Kaya wag tayong magpaalipin sa tao, mga kapatid. Dito tayo, mga kapatid, sa tunay nating Panginoon, Master, Boss, ang Diyos, mga kapatid. Walang iba. Shall we say praise the Lord? Dahil ulitin ko ito, mga kapatid, ba't kailangan ka pa ba ng sahod? Magpasalamat ka na lang kung nabuhay ka sa mundong ito. At nung ikaw ay nagkasala, tinulungan ka ng ating amo. At hanggang ngayon, hindi siya nagpapabayaan sa buhay natin. Kaya dapat siyang paglingkuran, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon Jesus. Sige, kung gusto mo maging teacher, magturo ka. Gusto mo maging doktor, maging doktor ka. Pero hindi yan ang pinakadahilan kung bakit ka nabubuhay. Ang pinakadahilan kung bakit ka nabubuhay, maglilingkod tayo sa ating Panginoong Diyos. Sino nagpapasalamat, naglilingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid? Hallelujah! Come on in the voice, Lord, thank you! Ako'y nabubuhay para sa iyo! Ako'y nabubuhay sa paglilingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanyang pagkatao, mga kapatid, ayan. Hindi siya pumunta dito sa mundo, ayan. Ganito kasing isip ng mga tao, pumunta tayo sa mundo. Pagpunta dito sa mundo, ayan, nakita niya yung idol niya, ginaya niya. Nagpayaman din, nagpasikat din, o ano pa man. Mali. Ganito dapat. Bakit pumunta si Jesucristo sa mundong ito, sa kanyang pagkatao? May dahilan. Kahit nga yung rape, mga kapatid, may kinurek ako noon, asawa ng pastor, nandun pa tayo sa kabila. Dahil may nabuntis yung isang kapatid sa pagkakasala. May kasalanan yung dalawa, yung babae at lalaki. Pero sabi ko yung bata, ako blessing. Sabi niya sa akin, asawa ng pastor, mas matanda sa akin, sabi niya. Hindi blessing yun. Bunga siya ng kasalanan. Sabi ko, hindi. Yung dalawang nagkasala, wala naman siyang alam doon. At kung walang plano ang Diyos doon sa bata, hindi mabubuo yun. Wala akong pakialam sa sinasabi niyo, bunga ng kasalanan, bunga ng kasalanan. Makinig kayo, hindi mabubuo yun. Hindi mabubuhay yun. Buhay na buhay hanggang ngayon. Malaki na, nagtatrabaho na. Maganda na ang buhay. Kung walang plano ang Diyos sa buhay niya,
Kaya nga kung kayo'y anak ng legitimate na magulang, hindi naman kayo anak sa labas. Sabihin na natin anak sa labas. Pero kung kayo'y anak ng mag-asawa at ibinunga kayo, edi mas lalong may magandang plano ang Panginoon dahil yung mga magulang natin ay nagsama ng maayos. Hindi ba tayo nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid, ng gano'n? Na hindi tayo, mga kapatid, bunga nung sinasabi nila ng pagkakasala. At kahit na nga, sabihin ko, kahit na kapatid, sabihin mo, na-disgrasya lang na. Hindi. Kung ikaw ay isinilang, ikaw ay nabuhay, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Tandaan ninyo, hindi gagawa ang Diyos ng hindi maganda, mga kapatid. Hindi gagawa ang Diyos ng masama. Gagawa lang ito sa mga sumusuway. Gagawin lang yan lang ng Diyos sa mga sumusuway. Pero ang plano ng Diyos, lahat maganda, lahat mabuti, lahat maayos, lahat maluwalhati siya. Napipilitan na lang siyang gumawa ng masama kung yung tao ay pagmamatigasin niya ang kanyang puso, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ay pagpunta niya dito, mga kapatid, sabi niya, I came, sabi niya dito, dumating ako to work the works. Ako'y dumating dito para gampanan yung aking gampanin. Oh. Tayo baligtad, no? Kasi nga nainggit tayo sa kapitbahay nating may magandang cellphone, kailangan magkaroon ako ng pera. Ayan. Kaya ang gagawin mo, kikita dapat ako. Ayan. Ay, umikot na yung buhay mo dahil ang target mo, yung mabili mo yung isang bagay. Na dapat ang target mo, manatili kang lumakad doon sa dahilan ba't ka nabubuhay. Ayan. Brother Jose, kitaam. No, dayta pagpagnaam, dayta tibiyag nga talaga nga inted ni Apo Diyos nga pagpagnaam nga dapat mga surutan. Ano mga sikalaeng. Kaya nga mayroong lingkod ng Panginoon na ginagamit niyang magpaalala at dalhin ang mga tao sa direksyon ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Mamaya, pakinggan yung maigi sa huli. Nakakatakot, mga kapatid. Ay dumating ang Panginoon sa kanyang pagkatao, may dahilan. Para tuparin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung gawin yung gusto niya at hindi pakinggan kung ano yung sabi-sabi ng mga tao. Wala siyang pakialam. Pwede nga siyang kantsawan dahil siya, mga kapatid, ang pinanganak sa mundong ito, hindi pa nagkakasal yung magulang niya, nabuntis na si Mary. Ang daming mayayabang, tingnan nila si Lord, i-judge nila si Lord. Ang daming mga judgmental, magagaling, tingnan nila si Lord. Hindi pa nagkakasal si Mary at si Joseph. Kaya nga sasabihin mo, Lord, batino ka ba? Diyos ka ba talaga? Huwag mo siyang pakialaman sa bagay na hindi mo kayang maunawaan. Tayo, kami kasi maayos ang buhay namin. Ang galing mo naman, kapatid. Sobra ka naman. At si Lord na ay bunga ng kasalanan. Kaya nga nung makita ni Josephine, ang Josephine si Mary buntis, sabi niya, hindi pwede to. Pag nalaman ng mga tao, papatayin isa sa kanila. Lalo na yung babae dahil hindi pa sila nagkakasal, nagtaksil. Mabait si Joseph, mga kapatid. Kaya ang ginawa ni Joseph, Brother Joseph, kaya pala nandito siya, mga kapatid. Ang ginawa niya, siya na lang yung umalis, mga kapatid. Handa kitang bye. I love you, goodbye. Tingnan niyo, ganyan ang tao.
Ayan, may mga magagaling maghugas kamay, mga kapatid, Feeling banal, feeling maayos. Kala mo naman, huwag ganon. Naiintindihan tayo ng Diyos at nauunawaan tayo ng Diyos. Lalo na kung marunong tayong magpakumbaba ng totoo. Hindi yan pagpapakumbaba, tahimik. Huwag kayong maniwala sa ganyan. Ado tinaulimat ka natangkan ti ulo da. Hindi na ako nakukuha dyan. Salitang malumanay. Ang dami kong kilalang kaya. Pag salitang malumanay, may sungay naman, mga kapatid. Ako, yung boses ko parang matapang, parang galit. Pero pakinggan mong maigi. Baka naman yung sinasabi ko ay kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ayun yung binigay niyang boses. Kung pwede lang ako masunod, gusto ko rin yung, hello, mga kapatid. Hindi natin mapili Layunin niya Gusto niya Gagawin ko lang yung gusto niya, mga kapatid. Kinausap ng anghel si Mary. Sa kabila, kinakausap din ng anghel si Joseph. Magsama kayo. Yung nandoon sa tiyan niya, hindi tao ang gumawa noon, Espiritu Santo. Kaya nung isinilang ang Panginoon, mga kapatid, ayan na. Birhen ang nagsilang sa kanya. Kaya ang sabi ng Isaias, mga kapatid, makinig kayong lahat. Kaya si Jesus ay Diyos. Inang, Sinaida, si Jesus ay Diyos. Yung tao talaga yon. Hindi natin pwedeng gawing Diyos, yung pinanganak na tao. Pero yung Espiritu, dahil sabi ng Isaiah 9:6, mga kapatid, merong ipapanganak ang Birhen. Na yun daw ipapanganak, mga kapatid. He is the wonderful Counselor, the mighty God, the Prince of Peace, the everlasting Father. Espiritu ng Diyos. Pero hindi siya dumating dito, mga kapatid, kagaya nung tinuro ko nung Thursday dito, na dapat magkaroon tayo ng kaisipang kagaya ni Kristo na nung dumating dito kahit siya ay Diyos, mga kapatid. Wala kayong maririnig sa Biblia na sinabi niya, Diyos ako! Yan yung hinahanap ng ibang relihiyon para daw matapos na Hindi. Bakit niya sasabihin na Diyos siya? Yang sabi ng Biblia, hindi niya inaring ganap ang kanyang pagka-Diyos. Bagkus, ibinihis ang anyo ng alipin. Hindi mo pwedeng sabihin, nagbihis siya ng alipin na sabihin, Diyos ako. Hindi niya sinasabing, hindi po pwede. Kaya nung sinabi niyang ako at ang Ama ay iisa, ay yung mga Hudyo, magpupulutan na ng batot-batuin nila siya. Dahil hindi pwedeng sabihin nila, sabi doon, tao ka, sabihin mo, Diyos ka. Hindi nila naiintindihan. Yung nasa loob niya, yun ang Espiritu ng Diyos. Diyos yun. Yung laman, yung pinanganak, yung kumakain, yung tinuli, yung namatay, yung nilibing, tao yun. Pero yung Espiritu na nasa Kanya, everlasting Father. Sabi ng Biblia. At hindi siya bumaba. Kaya sabi ng Biblia, ngunit sinunod niya ang kalooban ng Diyos, maging hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya tinanong ako noon ng mga taong naniniwala, ba't siya bumaba? Ayan, dinidibate ako noon, mga katrabaho ko. Hindi kayo didibatihin pag puro ganyan kayo. Magsalita kayo tungkol sa Panginoon. Puro kayo ganyan. Magsalita kayo tungkol sa Panginoon at merong sasabi, bakit pala siya dumating? Ayan, sabi ko, ang Diyos walang dugo, walang laman. Kaya siya nag-anyong tao, kailangan niya ng dugo para tubusin ang ating mga kasalanan. Yun ang dahilan ba't siya nandito.
Ang pinakadahilan ay ibigay niya yung buhay niya sa krus. Dahil tayo sana ang ipapako doon dahil sa mga kasalanan natin at kasamaan ng tao. Pero sa kabutihan ng ating Panginoon, mas pinili na lang niya na siya na lang ang tatanggap ng hirap, mahirap, mga kapatid, at kamatayan. O salamat sa Panginoong Diyos! Hallelujah! Na kailangan niyang gampanan niya. Kaya nga sabi ni Pedro, nung sabi niya, ang anak ng tao ay mawawala. Sabi ni Pedro, Panginoon, di mangyayari sa iyo yan. Sa anong sabi ni Lord? Lumagay ka sa likod ko, Satanas! O dahil si Satanas, ayan, ayaw niya ang kalooban ng Diyos. Makinig kayong lahat. Lahat ng maririnig ninyo, sino man yan, tatay mo man yan, Billy, nanay mo man yan, kapatid mo man yan, uncle mo man yan, tita mo man yan, lolo mo man yan, sino man yan, basta't ilalayo ka sa kalooban ng Diyos, yan ay espiritu ng kaaway. Yan nung sinabi ni Pedro, hindi mangyari yan sa iyo. Sabi ni Lord, "Get thee behind me, Satan! Thou savorest on the things of man, but not in the will of God." Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon kung bakit siya nandito. Yun ang dahilan. Mamatay. Kung hindi siya namatay sa krus, mga kapatid, wala tayong pag-asa. Ituloy mo dayta. Yung kinalungkot mo, ituloy mo yung kalungkutan mo. Kung hindi siya namatay sa krus, mga kapatid, ituloy mo na yung kalungkutan mo na yan. Kung hindi siya namatay sa krus. Kaya nga nagtataka ako, mga kapatid, ang daming dahilan na tayo magsaya, magpasalamat, magpuri, mga kapatid, at maglingkod sa Panginoon dahil, hallelujah, ibinigay niya yung sarili niya. Salamat. Hindi ginawa ng Panginoon yung job niya. Salamat. Ginawa niya yung kanyang work, mga kapatid. We must work the works of Him who sent me. Dapat ganon din tayo, mga kapatid. Sabi ng barkada mo dyan, "Halika, bro, trabaho na naman tayo para kumita." Sabi mo ito, sabihin mo yung sinabi ng Panginoon, may time yan. I need to do the works of the one who sent me. Kaya huwag niyong papahirapan ng church, mga kapatid. Meron kayong dapat trabaho bawat isa, mga kapatid. Kaya tayo tinawag, mayroon tayong gampanin, mga kapatid. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Gawin natin ang plano ng Diyos. Gawin natin ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. O dagdagan natin, mga kapatid, ng paliwanag dito sa Mateo chapter 4, verse 18 to 19. Merong 4 na taong mangingisda. Ayun, that is their job, mga kapatid. Mangingisda. Okay? Na noong dumaan ng Panginoon sa 18, sabihin, Jesus walking by the Sea of Galilee, saw 2 brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. That's their job. Alam niyo ang tao, tandaan ninyo magandang ipangaral ito mga kapatid, isang araw. We are known for what we do. Kaya nga, ma'am ang tawag nila sa iyo Hindi dahil cute ka, mga kapatid. Huwag kang masyadong siguro cute ako. Masyado kang feeling, mga kapatid Ma'am, kahit pangit ka, kung teacher ka, ma'am nang tawag sa'yo.
Oh. Tatawagin ka kung ano ang iyong paglilingkod, mga kapatid, at ginagawa. Kaya pag pulis ka, officer, sir, mga kapatid, ayan. Pag mangingisda ka, ayan, ikaw ay maitutukoy sa iyong ginagawa. Ako, ayokong tukuyin ako dyan, mga kapatid. Successful businessman. Ang sarap pakinggan, mga kapatid. Kayo na lang, mga kapatid. Sa inyo na yan. Bagay lata. JB niya. Sirbi ka kini Apo. Tapno success tayo. Saya niya, mga kapatid. Tungtuwa siya. Praise God. Ako, maganda. Nakalagay lang sa ilapida nabuhay at nangaral ng Ebanghelyo. Masaya na ako doon, mga kapatid. At least alam ko kung ba't ako nabubuhay. Hindi yung ikaw, kung anong sinabi ni ganito, ginawa mo. Kung anong sinabi ni ganyan, ginawa mo. Anong sinabi na naman, wala. Ano ka ba talaga, mga kapatid? Okay. Hindi mo na alam kung ano ka, John. Sino ka ba talaga? Dapat pag nakita nila tayo sa labas, ang alam nila, ano man ang trabaho natin, yan ay naglilingkod sa Panginoon. Estudyante ka man, teacher ka man, ano ka man, mga kapatid, sa labas, yan ay naglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kailangan maging proud tayo, mga kapatid, na naglilingkod tayo sa Diyos. They were fishermen. Pero yung sinabi ng Panginoon, that is their job, mga kapatid. Pero kung sino ba talaga sila sa paningin ng Panginoon, tingnan ninyo yung sabi ng Panginoon, mga kapatid. Minsan pinagpipilit mo kung sino ka farmer. Skeptic ko na niya po Diyos. Yan yung sabi mo. Farmer. They were fishermen. Pero nung sabi ng Panginoon, mga kapatid, and He said to them, follow me, and I will make you fishers of men. So kilala sila ng mga tao, kilala nila yung sarili nila, fishermen. Yun ang pagkakakilala nila. Pag nakita sila ng tao, mangingisda yan. Saan ka pupunta? Doon kay Pedro. Sinong Pedro? Maraming Pedro. Yung mangingisda. Yun ang pagkakilala sa iyo ng mga tao. Yun ang pagkakilala mo sa sarili mo. Pero ang Panginoon, sabi niya, hindi yan ang talagang layunin sa inyo. Ba't kayo nandito? Sumunod kayo sa akin at ipapakita ko kung sino talaga kayo. Yan ay inyong job, fishermen, at ito ang inyong work, fishers of men. Tingnan ninyo kung anong mas importante, job o work. Pastor, dito, mabubuhay kami dito May pagkain, may pera. Tatanungin kita, bakit kay Jesus Christ, hindi ka ba mabubuhay? Tandaan mo, pinag-aralan namin to ng Friday, sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo gumagalaw, Siya ang dahilan, Diyos ang dahilan, bakit tayo nandito? Tapos idadamot natin yung kaya nating gawin. Kaya ka nga binigyan ng kaalaman na yan, lakas na yan, karunungan na yan, para gawin mo yung dapat gawin sa kanyang kalooban. Kaya sabi niya, oy, tigil niyo yan. Hindi ko kayo tinawag dyan, hindi yan ang dahilan, ba't kayo nabubuhay? Kaya ang main calling ng tao, mga kapatid, is to serve the Lord. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya nang sabi ng Proverbs 19:21, many are the plans
in a person's heart. But it is the Lord's purpose that prevail. Ano man ang plano mo, kapatid, sa iyong buhay, maging doktor, lahat na, planuhin mo na. Maging piloto, maging inhinyero, lahat na. Pati eroplano, gusto mo maging eroplano, sige na, planuhin mo na lahat. Pero sana kung merong maghari sa buhay natin, kung ano talaga ang layunin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Mabuhay tayo sa gampanin natin sa Panginoong Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mabuhay tayo sa gampanin natin sa Panginoon. Mabuhay ka ako na. Pasalamat, mama. Mabuhay. Parang pamatay naman eh. Ha? Mabuhay ka! Sabihin mo sa katabi mo. Parang sa kailan mo, mabuhay ka, mabuhay ba yan? Pag mabuhay ka ako na. Mabuhay tayo sa layunin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya wag mong ikahaya yan, paglilingkod sa Diyos. Hindi kinakaya yan, sabihin mo, ba't may kakaya? Yan ang dahilan. Bakit ako ginawa ng Diyos? Yan ang dahilan. Ba't ako nabuhay? Bakit ka nagsishare ng gospel? Bakit ka nagpupuri? Bakit ka naglilingkod? Bakit ko ikakahiya? Yan ang dahilan. Bakit ako nilikha ng Panginoong Diyos, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. O sa kayang mensahe ng Panginoon, do the work! Sabihin mo sa katabi mo, let us do the work. Let us do the work, mga kapatid. Amen. Alam niyo, isang araw, mahilig kayo sa kwento eh. Alam niyo, isang araw, yung mga yang kasama kong mga bata, naiiwan kami dyan. Lalo na pag tanghali ito, kakain na kami ng tanghali, mga kapatid. Kakain kami ng tanghali. Bago ako kakain, sila muna. Kalimitan naman eh. Lalo na pag masarap yung ulam, hindi ako sumasabay, mga kapatid. Dahil baka gusto pa nila, ubusin na nila, kainin na nila. Yung matira na lang, yun ang sa akin. Kaya pag tanghali, lalong hindi ako makakain kasi susubuan ko yung maliit eh. Nakain naman yung dalawa, malalaki na. Si Sammy, si Sasta. Pag tapos na silang kumain, papasok na sa kwarto yun, ako naman yung kakain, mga kapatid. Yan. Kasi mas maraming pagkain pag huli, no? So, di tanghali, isang tanghali, mga kapatid, ready ako ng pagkain nila. Yan. Kain na, nakapag-pray. Umaawit pa kami minsan eh, bago manalangin, naawit muna kami. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Pray na. Tapos, kakain na. Di sinusubuan ko na yung maliit, mga kapatid. Sinusubuan ko. Ngayon, mga kapatid, napansin ko yung nasa kalahati na si Sammy, nasa kalahati na rin yung sinusubuan ko. Yung si Tata, mga kapatid, nakikinood doon sa panood ng maliit, hindi niya nagagalaw yung kanyang pagkain. Kaya sabi ko sa kanya, Tata, ako sa kanya. Tata, ako sa kanya. Alam na nila yun. Alam na nila yun. Bilib ako sa mga ibang bata, nakikipagsagutan eh. Diyan, sa amin, mga kapatid, kaganon lang ako. Titigil yung mga yan. Gano'n lang. Alam na nila, mga kapatid. Ayaw ko yung, may isa, dua, tatlo, 3,501, 9 million. 9 million na, hindi pa rin sumusunod yung anak, mga kapatid. Ayaw ko ng ganon. Trabaho mo yun, magulang. May isang magulang noon, mga kapatid. Kasama ko noon. Hindi nagsisimba pa dito, kaibigan ko lang, sabi niya. May anak silang maliit pa noon. 2009, sabi niya. Wala ka. Joshua din pangalan noon eh. Wala ka, sabi. Andiyan si pastor. Sabi ko,
Hindi kaya, wag, mabait ako, kako. Sabi ko sa kanilang mag-asawa, wag niyo akong gamitin pang takot sa bata. Dapat sa inyo natatakot yung mga anak ninyo. Mga magulang, dapat sa inyo takot ang mga anak ninyo. Hindi sa multo, may multo, multo. Dapat sa inyo. Dahil pag may nakita yan ng mga tao, ibig sabihin itong mga batang ito ay disiplinado itong mga ito. Maayos ang magulang nila ito. Ganito. Nung namatay si tatay ko, yun ang iniiyakan ko, iniiyak ako. Naalala ko lahat ng palo niya sa akin. Baligtad tayo, pag nakarinig kayo ng negatibo, sumasama yung loob ninyo eh. Ako hindi. Yun ang mga energy ko mga kapatid. Sabi ko, salamat. Buti na lang pinalo ako ng tatay ko. Kung hindi ako pinalo, di lalo akong siraulo mga kapatid. Kaya gusto ko yung nangyayari sa akin na gano'n. Lahat ng mga negatibo, atakihin mo ako ng salita. Lalo kong gagalingan. Yung iba pag sinabihan mo, kulang na lang. Ako, sabihan mo ako, Pastor, lalo kong galingan. Yan ang ibang espiritu nito mga kapatid. Naalala ko, nung inutusan ako ng tatay ko, magbuhat kami ng kahoy. Sabi ko kay kuya ko, ako na lang. Sabi ng tatay ko, hindi, samahan mo siya. Sabi ko, kawawa yung kuya ko, pabalik-balik yung kuya ko. Ako na lang. Pag uuwi na yung kuya ko, sabi ng tatay, samahan mo siya. Babalik, sabahan mo kita. Ikaw na, ako na lang, kako. Narinig ko, sabi ng tatay ko, samahan mo, hindi niya kaya! Narinig ko, Jun. Sabi ng tatay ko, samahan daw ako, dahil hindi ko kaya, sabi ko, ako na lang. Talaga, sabi ko, yung hindi ko kaya. Tinayo ko yung malaking kahoy, tinayo ko siyang, tayo ko. Tapos insangger ko, jelikod ko. Dahan-dahan kong inuwi. Di tayo, mali yata ang naririnig natin pag kinukurik tayo. Hindi bagay sa lalaki na parang mga bading, ayoko nang ganon. Dapat tayo gumagawa pa rin ng mais kaya pag sinabi ko, pag yung mga anak ko, ayos mga kapatid. Sabi ko, di ko makain kalahati na si Sammy, kalahati na si Sabi. Si Tata, wala pa rin, mga kapatid. Pinlat pa niya nga, pinaplat niya. Sabi ko sa kanya, Tata, sumagot siya mga kapatid. Matatalinong mga bata, mga kapatid. Alam niyo yung sagot niya, sabi niya, why? Sabi niya, I'm not doing anything. Alam niya nasinisita ko siya Tata, sabi ko sa kanya. Sabi niya, bakit? Sabi niya, wala naman akong ginagawa. Sabi ko sa kanya, that's why. Naintindihan niyo mga kapatid? Hindi kita sinisita dahil may nagawa kang mali. Wala kang ginagawang mali. Sinisita kita dahil wala kang ginagawa. Wala ka talagang gagawing mali pag wala kang ginagawa. Wala kang ginagawa Pero malaking mali pag wala kang ginagawa para gumawa ng mabuti. Kaya kung yan ang excuse natin, wag na lang gagawa para hindi makagawa ng mali. That's wrong. Because we are mandated to do the work. Not stop the work, not diminish the work, not reject the work. We are called to do the work. Hindi pa bawas, hindi pa wala. Kung hindi dapat, lalo mong nakikita yung kabutihan niya, lalo kong gagawa. Nakita mo na naman yung milagro niya, lalo kong gagawa. Nakita mo ang kadakilaan ng Diyos, lalo kang gagawa. We need to do the work of the Lord. Shall we say praise the Lord?
Wala naman akong ginagawang masama, pastor. Yun nga ang problema. Wala kang ginagawa. O kaya nung sinasabihan kami na sila lahat ang gumagawa, di tinanggalan namin sila ng trabaho. Dahil akala nila kung wala sila, hindi makakagalaw itong church. Hindi tayo Diyos, mga kapatid. Na kung wala ka, wala ako, wala nang mangyari, hindi tayo Diyos, mga kapatid. Kung wala ka, wala ako, ang Diyos ay merong gagamitin, makapangyarihan, mabuti, at mapagpala ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya ang paalala ng Biblia sa atin, 1 Corinthians 12:28-30. And God has appointed, tinalaga. May kinausap ako dito kahapon, ano ba talagang plano? Pag naging part ka ng church, you are a baptized believer, you attend the church, nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon, nararamdaman mo yung biyaya ng Diyos sa buhay mo, God has appointed you, mga kapatid. God has appointed these in the church. First, the apostles. Hindi lahat apostoles. Second, the prophets. Hindi lahat propeta. Third are the teachers. Hindi lahat guro. After that, miracles. Then gifts of healings. Helps. May mga ministry, ang ministry nila tagatulong. Hindi lagi mikropono. Ang iba nag-uunahan sa mikropono. Kahit mali na yung buhay, nag-aabol pa rin sa mikropono. Hindi yan lang ang paglilingkod. Gisingin tayo ng Panginoon. Yung helps, ang dami nun. Administrations, varieties of tongues. Are all apostles? Sabi niya dito sa 29. Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Sabi niya, do all have gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? Alam natin ang sagot diyan. Hindi. Pero ang daming dapat gawin. Brother Joseph, kailangan matuto na tayo. Matagal-tagal ka na rin. Alamin mo, dapat meron tayong designated work. Dapat nga mag-usa tayo, Pastor, ano bang magandang gawin namin? Yun ang magandang tanong. Hindi yung, Pastor, wala na bang gagawin? Mali yun. Kasi we are appointed, kaya tayo magkakasama. Amen. Hindi pwede pagpasok natin sa gawain, ayos ng lahat. Ready na lahat. Ready na lahat. Uupo na lang, kakain na lang. Ay, walang ganun, mga kapatid. Shall we say amen? Dahil meron tayong mga gampanin. At kapag hindi mo ginawa yung gampanin mo, pinapahirapan mo ang katawan ni Kristo. Kapilitan yung paa ang dadakot kung walang kamay. Meron namang kamay. Yung kamay madamot. Ayaw gumawa dahil ayaw nga magkamali nga ron. Kaya dumadakot niyo tuloy yung paa na hindi sana trabaho ng paa. Pero dahil walang gagawa, kaya kung ikaw ay kabilang sa katawan ni Kristo, meron kang gampanin, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, meron kang trabaho sa katawan ni Kristo. Dagdagan natin sa Romans 12, verse 4-8, sabi dito, for us we have many members in one body, para yung katawan natin, merong napakaraming sangkap. Iisa lang ang katawan mo, pero ang daming sangkap. 2 tenga, 2 mata, isang ilong na 2 butas, 2 paa, 2 kamay, ulo, katawan, mga iba't iba. Internal parts, marami, iba-iba. Ganun daw ang isang katawan. But all the members do not have the same function.
Oh. Ay, ibig sabihin, pag ginagawa ng isa, yung isa hindi mo ginagawa, hindi ka na part ng katawan ni Kristo? Dahil hindi mo nahahawakan yung mic, hindi ka na part ng katawan ni Kristo? Mali! Amen! Hindi lahat ngumunguya. Gusto mo ipatutay nga mo, ngumunguya, mga kapatid. May kanya-kanyang gampanin. At itong maganda, bawat gampanin ng katawan mo ang nakikinabang lahat. Oo, sumusubo. Oo, ngumunguya. Oo, lumulunok. Oo, naggigiling. Pero sinong nakikinabang? Si kamay ba? Si bibig? Si lalamunan? Si tiyan? O pag nalusaw na yan, ikakalat na yan mga kapatid sa buong katawan, ang makikinabang buong katawan. Kaya kapag hindi nagpagamit si kamay, hindi nagpagamit si bibig, hindi nagpagamit si lalamunan, hindi nagpagamit si tiyan, sana, dito na bili. Dito na. Kaya nga pag hindi na gumagana mga kapatid, hindi, tubo na. O, di ba si ano? No, di ba? Tubo. Which is meron naman. Ang pangit no, meron naman, pero hindi gumagana. Pangit. Mga kapatid, patuloy natin. So we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga kaloob, gamitin mo. Hindi yun. Alam ng Diyos kung anong alam mong kaya mong gagawin. Pastor, hindi ako makabangon eh. Oh, alam ng Panginoon pag totoo yan o hindi. Hindi ako makagalaw, Pastor. Alam ng Panginoon pag totoo yan o hindi. Hindi ko alam yan, Pastor. Alam ng Panginoon pag totoo yan o hindi. Siguraduhin mo lang na totoo. Dahil kung alam ng Diyos na kaya mo, sabi niya, binigay ng Panginoon na kaloob, use them. If prophecy, let us prophesy in the proportion of our faith. Or ministry, let us use in ministering. Yung pinakamaraming gampanin, mga kapatid, yung helps at ministry, ang lawak niyan. Oh. Pang-construction lang ako, Pastor. Paano yan kung walang construction? Di, tahimik muna ako. Hindi Pag may construction, sige Pastor, paano nga kung wala? Hindi mo ba kayang gawin yung mga ibang bagay? Billy, kayo na lang, magtanggal ng battery, no, Billy? Kaya mo na yan, sis. No? Hindi. Pag-aralan natin, napapag-aralan naman eh. Pero itong binigay ng Panginoon, mga kapatid, ako yung mga anak ko, ganito ako mga kapatid, Diyos sa amin. Gawin mo nga ito. Sabi ko, gawin mo muna. Pag hindi mo ko na kaya, tawagin mo ako. Tapos mamaya, hindi kanya kailangan, nakakayanan niya. Natututo siya. Kayo, Pastor, 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 Pastor. Sige, lumayas na kayo. Ako na lang. Lahat. Ako na lang. Lahat. Kahit nga sinabi ko na, uulitin pa eh. Sabi ko, para siguro baka magbago yung isip ko, para wag na lang. Sinabi ko na kung anong gagawin. Okay, okay. Tapos pagdating ng araw, Pastor, gagawin ko na ba? Ako yata hindi gumagana ka ako Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Huwag tayong papatokso sa demonyo. Ayaw niyang maintindihan ng utos ng Diyos para wala kang masunod. He who teaches is in teaching. Kaya nga mga kapatid, isipin nyo na lang. Pag hindi nyo uling niyang mangaral,
Ipipilit kaya natin, mga kapatid. Sa Sunday, si Brother Jose naman ang mangaral dito, mga kapatid. Tignan natin. Malay nyo, yun pala ang kaloob niya. Uupo ako dyan, mga kapatid. Ako na nagsasabi sa inyo. Kung yun ang kaloob niya, uupo ako. Pero kung hindi, wag nating ipipilit. Kaya ang dami mga tao, pag ako naging pastor dyan. Pag ako lang ang leader dyan. Talaga, anong gagawin mo? Ano bang plano? Magtatanim tayo mula Lunes hanggang Sabado. At aani tayo, pastor. Anong plano? Anong gagawin, mga kapatid? Tulungan tayo ng Panginoon. Huwag nating ipipilit. Gusto may mikropono, mga kapatid. Ayaw nga ng mikropono ng boses mo eh. Ba't laging gumaganon yung mikropono ni sister? Gusto na palang tumakas. Sintonado, mga kapatid. Gusto nang tumakas. Bakit gumaganon? Umiiling sa ng mikropono. Ayaw ko na. Please, gamitin niyo ako sa iba. Pundo ko na ni Sister Ana. Tumatakas. Kaya pala iba, gumaganon, tumatakas. Sabi ng mikropono, ayaw ko na. Ayaw ko na. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid.